Good morning, Graydon Lily. Okay, handa na ba kayo sa ating bagong aralin? Para sa udang asignatura, Mathematics 1, Quarter 2, Week 2, Day 2. Kasanayan sa pagkatuto. Kasanayang pampagkatuto. Pagdaragdag ng mga bilang na may sagot hanggang 99 na walang regrouping at may regrouping. Ano kaya yun? Sige. Malalaman natin sa mga susunod na slide. Unang layunin para sa ating aralin, na isasagawa ang addition ng mga bilang na may sagot hanggang 99 na walang regrouping. Ikalawa, na isasagawa ang addition ng mga bilang na ang kabuuan ay hanggang 99 na may pagpapangkat o regrouping. Pero bago tayo tumungo sa ating bagong aralin, tayo muna ay magbalik-aral. Gusto kong malaman kung naaalala nyo pa ang ating nakaraang aralin. Sige, ayan. 4 plus 3 plus 7 is equal to blank plus 3 plus 7. So, kung mapapansin nyo, nakapangkat ang dalawang bilang. Ano kaya ang inyong sagot dito sa number 1? Tama. Mahusay. 4. 4 ang tamang sagot. Number 2. 5 plus 9 plus 2 is equal blank plus 9 plus 2. Magaling! Ang tamang sagot ay 5. Ikatlo, 8 plus 3 plus 5 is equal to blank plus 3 plus 5. Wow! Tama na naman. 8. 8 ang tamang sagot. Huling bilang 4, 6 plus 5 plus 7 is equal to blank plus 6 plus 7. Ano kaya ang sagot dito? Napakahusay. Tama, number 5. Ako'y natutuwa at na inyong natatandaan ang ating pinag-aralan nung nakaraang araw. So, ngayon tunguhin natin ang aralin 1. Pagdaragdag ng mga bilang na may sagot hanggang 99 na walang regrouping gamit ang iba't ibang paraan. Walang regrouping, walang pagpapangkat. Simulan natin ang ating aralin sa pamamagitan ng isang maikling kwento. Handa na ba kayong makinig, mga bata? Ano ang ating pamantayan kapag tayo ay nakikinig ng isang kwento? Mahusay.
Okay. Tama. Kailangan nyo umupo ng maayos, makinig ng mabuti, at tumingin sa nagsasalita o nagkikwento. Handa na kayo? Simulan na natin. Ang tindera. Si Aling Nena ay isang tindera. Prutas ang kanyang paninda. May mangga siyang paninda. May 2 kaing na mangga siya. Ang isang kaing ay may 44 na mangga. At ang isa naman ay may 43 mangga. Matatamis ang mga mangga. Ngayon mga bata, sagutin natin ang mga tanong. Ngayon, sagutin natin ang mga sumusunod na katanungan. Sino ang tindera? Mahusay. Ang tindera ay si Aling Nena. Anong prutas ang kanyang paninda? Tama! Mangga. Mangga ang prutas na itinitinda ni Aling Nena. Saan ito nakalagay? Mahusay! Sa kaing. Sa kaing nakalagay ang mga mangga na paninda ni Aling Nena. Ilan ang laman ng bawat kaing? Unahin natin yung unang kaing. 44 o 44 na mangga ang laman ng unang kaing. Yung isang kaing naman, ilan kaya ang laman? Mahusay! 43 kaing ang laman ng mangga na laman ng isang kaing. Ilan lahat ang manggang itinitinda ni Aling Nena? Pagsasamahin natin ang bilang ng 2 kaing. Ilan lahat? Okay! 87. Tama ang inyong sagot, mga bata. Ngayon, tingnan natin ang paraan kung paano natin lulutasin ang suliranin. Anong paraan ang ating gagamitin? Base sa halimbawa na nakikita nyo ngayon. Ang unang paraan ng pagdaragdag gamit ang expanded form. Ulitin nga mga bata. Expanded form. Ano nga ulit? Expanded form. Ang paraan na gagamitin natin ngayon ay expanded form. Ano ang unang gagawin? Isulat ang mga bilang sa expanded form. Pag sinabi nating expanded, ito yung pahahabain natin. Excuse me po. Pahahabain muna natin. I-expand natin. Nakakita na ba kayo ng goma? So, pag hinila nyo ang goma, ito ay nag-e-expand.
humahaba. So, dito sa paraan ng pagdaragdag, tayo ay gagamit ng expanded form. Sa bilang na 44, ito yung mangga sa unang kain. Paano natin pahahabain o i-expand? Sa bilang na 44, merong 4 na sampuan. Kung tawagin natin ay 40. At merong 4 na isahan. Ngayon, sa bilang na 43, para sa pangalawang kain ng mangga ni Aling Nena, paano natin pahahabain or i-expand? 43, 40 dahil mayroong 4 na sampu sa 43, 4 na sampuan. At mayroong 3 isahan. So, huwag natin kalilimutang lagyan ng plus sign. 40 plus 4 o dagdagan ng 4. 40 dagdagan ng 3. Ngayon, nagawa na nating pahabain o expand ang ating mga bilang. Ngayon, pagsamahin ang mga bilang sa hanay ng ones o isahan. Nasaan ang isahan? Ito. Ito po ang isahan. Pagsasamahin natin ang bilang na nasa hanay ng isahan. Ang tamang sagot ay 7. 4, dagdagan ng 3, ang sagot ay 7. 40. Ngayon, isunod natin ang hanay ng tens. Ipagsamahin natin ang mga bilang na nasa tens. Ito ang 40 at isa pang 40. Ang tamang sagot ay 80. 80. Magaling. At ano yung sinabi ko kanina na huwag kalilimutan? Ang plus sign. Dahil tayo ay nag-a-addition, tayo ay nagdaragdag, kailangan natin ng symbol na ito. Plus sign. Ngayon, pagsamahin natin ang 80, dagdagan ng 7, ay 87. Magaling, mga bata! Ito ang tinatawag na expanded form. Expanded form. Ngayon naman, subukan natin pag-aralan ang isa pang paraan ng pagdaragdag gamit ang standard algorithm. Pakiulit, mga bata. Standard algorithm. So, yung naunang paraan ay expanded. So, ngayon, tayo naman ay gagamit ng standard algorithm. Gamit pa rin ang mga bilang ng mangga na nasa kaing na tinda ni Aling Nena. Bilang na 44 at 43. Pagsamahin natin ang bilang na nasa hanay ng ones. Asan ba ang hanay ng ones? Ito, 4 at 3.
Pagsamahin natin, 4 plus 3, ang tamang sagot ay 7. Ngayon, isunod nating pagsamahin ang bilang ng sampuan. Bilang ng tens. Bilang na nasa hanay ng tens. 4 plus 4 is equal to 8. Ngayon, gamit ang longs at units, ipakita natin kung paano napagdaragdag ang dalawang bilang na ito. 44, 44. Sa 44, meron tayong 4 na longs. 1, 2, 3, 4. Ang isang longs ay katumbas ng 10 units. Apat na longs at 4 na unit. 44, 44. Ngayon, dadagdagan natin ng 43. 43. Ilang longs meron sa 43? Bilangin nga. 1, 2, 3, 4. Mayroong 4 na longs sa 43. Ilan naman ang isahan sa 43? O ilan ang units na nakikita nyo? Bilangin nga natin. 1, 2, 3. 43. Ngayon, pagsamahin natin. Bilangin natin lahat ng longs na meron kayong nakikita nyo sa slide. Simulan natin sa kaliwa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. 8 longs. Ibig sabihin, meron tayong 8 10. O tinatawag nating 80. Ilan naman ang isahan o units na nakikita nyo? Sige nga, bilangin nyo. 1. Mahusay! 7. 7 units. Kapag pinagsama natin ang 44, dagdagan ng 43, ang tamang sagot ay 87. Okay, ngayon mga bata, subukin natin gawin ang gawain sa pagkatuto. Alamin ang kabuuang bilang sa bawat pamilang na pangungusap gamit ang standard form. So, standard form ang gagamitin natin. Hindi expanded. So, standard na paraan. Okay? Number 1. 35, dagdagan ng 23. Gamit ang standard form, paano natin ito sasagutan? Sabayan si teacher sa pagsagot. Anong una nating gagawin? Anong unang hanay ang ating pagsasamahin? Hanay ba ng ones o hanay ng tens? Tama!
hanay ng ones. So, pagsamahin natin si 5 at si 3. 5 plus 3 is equal to, sige nga, bilangin. Tama! 8. 8 ang tamang sagot. Kaya, ay, ang pangit ng sulat ni teacher. Teka, erase natin. Sige, 8. Isusulat natin ang 8. Isulat natin ang 8 sa ilalim ng hanay ng ones. Okay? Hanay ng ones. Okay, ngayon nasagutan na natin ang hanay ng ones. Ano ang isusunod na pagsasamahin natin? Hanay ng tens. Okay, natandaan. Mahusay. Sige, ang hanay ng tens ay ang 3 at 2. 3 plus 2 is equal to 5. Tama ulit. Sige, sulat natin ang 5. Ayan. Medyo maganda na ang sulat ng teacher. Okay. Tayo ay nakabuo ng 58. Pinagsama natin ang 35, dagdagan ng 23. Tayo ay nakabuo ng bagong bilang na 58. Ano yung 58 sa English? Correct! 58. Okay, isa pang halimbawa. Ayan. Number 2. 51 plus 36. Ano ang una nating gagawin bago natin pagsamahin ang mga bilang? Wow! Very good naman. Pagsasamahin natin ang hanay ng ones. Ang galing. O, sige, pahanay ng ones. 1 plus 6. Ang tamang sagot. Ano ang sagot? Teka, sulat natin ang sagot. Ito ba? Seven. Ay, ang laki. Ulit, erase natin. Erase. 7. 7. Yan. Okay, so tapos na tayo sa tens. Anong susunod? Nahanay. Ay, tapos na pala tayo sa ones. Sa tens na tayo. 5 plus 3. 5 plus 3 is equal to? Ang galing! 8. Oh. Ayan. 87. Nakakatuwa at kayo ay nakakasunod, nakakaunawa sa ating aralin. Isa pa ang halimbawa kung paano sinasagutan ang pagdaragdag gamit ang standard form. 14, 14, dagdagan ng 42. Ano nga ulit ang unang gagawin? Nabibilib naman ako at natatandaan. Uunahin natin pagsamahin ang hanay ng ones. 4 plus 2 is equal to
Anong susunod? Hanay ng tens. 1 plus 4 is equal to 5. Ayan. Ano ang nabuo nating bilang? Sa wikang Ingles, 56. Sa wikang Tagalog, 58. Ngayon, alam nyo na kung paano tayo sasagot o paano tayo bubuo ng bilang pagdaragdag gamit ang standard form. Alamin naman natin ang kabuuang bilang sa bawat pamilyang na pangungusap gamit ang expanded form. Expand, pinahaba. Ito yung unang paraan kanina na ginawa natin. 52 plus 24. O, pahabain na muna natin itong 52. Unang gagawin natin ay i-expand muna natin ang bilang na 52. Ilan kaya ang sampuan sa bilang na ito? Tama! 5 sampuan. 50. 50. Ngayon, ilan ang isahan? 2. Ano yung sinabi ko kanina na huwag kalilimutan? Plus sign. Magaling. Yan. So, lagyan dito natin ng equal. Equal sign. Okay? Ngayon, dito na tayo sa ikalawang bilang, 24. 24. O, lagyan muna natin ng equal. Ilan sampuan meron dito sa bilang na 24? 24. 2. 2, dalawa. Dalawang sampuan o tinatawag natin 20. Ilan ang isahan? 4. Oops, napalaki yata. Yan. Ano pa? May kulang ba? Ano ang kulang? Ayan. Last sign nga. Oops. Kasya pa ba tayo? Makakapagsagot pa ba tayo sa ilalim? Okay, ngayon sagutan na natin. Pagsamahin na natin. Unahin natin ang hanay ng isahan. 2 plus 4 is equal to 6. 50, 50, dagdagan ng 20. Ang tamang sagot ay 70. May nakalimutan ba tayo? Ano yun? Ano yung nakalimutan natin? Mahusay. Plus sign nga. Yan. Tapos, equal sign. Ngayon, pagsamahin na natin. 70 at 60 ay sa kabuuan ay 76. Good job! Ang huhusay nyo, mga grade 1 Lily. Okay, tandaan. Makinig ng mabuti sa pagdaragdag ng mga bilang.
sa pagdaragdag ng mga bilang na may dalawang digit na walang pagpapangkat, no regrouping, ito ang mga dapat tandaan. Una, isulat ang mga bilang na nasa tamang hanay o sa place value. Kailangan nasa tamang hanay, naka-line up, kumbaga nakapila, yung pang ones at pang tens. Number 2, pagsamahin ng mga bilang sa hanay ng ones. Yun yung ginawa natin kanina. Inuna natin pagsamahin ang ones. Pangatlo, pagsamahin ng mga bilang na nasa hanay tens, na ginawa rin natin kanina. At ang pang-apat, isulat ang sagot mo o sum. Naintindihan mga bata? Ayan, nakakatuwa at kayo ay natuto sa araw na ito.